magpapasko na kasi bakit pagka magpapaskong ganito parang nagiging laganap yung problema, yung sinasabi nagiging isnabero daw yung mga taxi driver. Mas maraming sumasakay ng taxi ngayon. So, kaya namimili sila ngayon. Talagang choosy. Itong Oplan Isnabero, Joel, ipinatutupad tuwing magpapasko, ha? Siyempre, mas marami kasi ang lumalabas, pumupunta sa mga mall, sa mga pasyalan. At para malinawan tayo kung ano nga ba yung mga bawal base dito sa Oplan Isnabero. Ayan, kasama natin ngayong umaga dito sa studio si LTFRB Executive Director Frank Mendoza. Good morning po, Director. Good morning, Director. Umaga, Susan and Joel. Welcome po. Yes, kakibat ng LTFRB sa pagpapatupad dito ang ating mga pulis. Makipagkape rin po sa ating ngayong umaga si Police Superintendent Edwin Butacan, ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group. Superintendent, good morning. Good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Susan. Good morning, sir. Ayan, at siyempre, makikipag-coffee din sa atin. Hindi ko alam, parang ikaw, barako kape nito eh. Ang presidente ng Association of Taxi Operators in Metro Manila, na si Ma'am Loring Nabao. Good morning po, Ma'am Loring. Good morning. Good morning, ma'am. Po sa inyo. Ayan. Unang-una ito. Opo. Unahin natin siguro si Director. Pag sinabing Oplan Isnabero, ano po ba ibig sabihin ng Oplan Isnabero? Sa ngayon po, meron kaming siyam na teams na nakadeploy sa mga malls along EDSA. Ang objective po nila, yun nga, pag meron pong taxi na hindi nagpapasakay ng pasahero, unang-una, meron na po kami prepared na affidavit. Pipirma po doon yung complainant. At kung nandun po yung taxi, pwede namin hulihin. Okay, agad-agad. Agad-agad po. Identified yung mga lugar kung saan nandun yung mga mall? LTFRB. Meron pa kaming 9 malls along EDSA. Okay. Yan po yung phase 1. Phase 2, lilipat po kami sa ibang lugar kasi limited po yung tao namin. Saka siguro, din sa mga terminals, ano? Oo, Kasama na po yun. Taxi. In fact po, yung observation ng team namin, doon sa pila, di ba sa mga malls meron pila ng pasahero, pila ng taxi. Madalang yung Isnabero kasi nakapila sila. Ay, oo, pag nakapila. Ano yun, nagiging Isnabero yan pagka yung paparahin mo sila talaga eh. Kaya yung tao po namin, maliban doon sa pila, meron kaming isa doon, pero yung bulk, naka-deploy po sa palibot. Oo, siguro si... Anong tie-up ninyo sa LTFRB? Kasama rin kayo sa mga grupo na nag-apprehend? Yes, sa amin kasi, bilang isang National Operational Support Unit ng Philippine National Police, yung Highway Patrol Group po ay katulad na tumutulong dun sa mga, hindi lang sa ibang units ng PNP rin, kundi yung sa ibang ahensya ng gobyerno. So, hindi lang sa LTFRB, pati sa mga katulad sa LTO. So, ino-augment natin yung kanilang puwersa, forces dun sa, lalong-lalo sa pag-prehan ng mga ganito. Oo, siyempre sa Isnabero, Carnaby, yung mga ganyan. Si Aling Loring siguro tanungin natin, Ma'am, Aling Loring talaga eh. Ma'am Loring na lang. Ma'am Loring. Magpapasko naman. Bakit ho ba may mga nagiging Isnaberong taxi driver lalo na pagka magpapasko? Alam mo, yung iba rin ng mga driver, hindi namin tinotolerate yan. Ako. Pigumaga yan, pag mag-dispatch yan, kasi sinasabi namin yung gobyerno, hindi kayo dapat mag-refuse to convey, that is the law, at saka penalty yan. Pero to be fair naman siguro, Director, doon sa mga taxi drivers and operators, wala ba sila talagang karapatang tumanggi? Kasi alam mo yun, pumili ng pasahero. Sandali, pagka medyo diskupyado ka doon sa mukha ng pasahero mo at baka tingin mo, hold upin ka, oo nga, di ba pwede matanggihan yun? Di ba pwedeng tumanggi yun? Sabi ko, tingin ko, mang-hold up yan, hindi ko sinakay. Pwede yan, dahilan? Hindi po pwede. Dalawang instances lang kung saan yung driver pwede mag-refuse ng pasahero. Kailan po? Unang-una, pag meron siyang sign na garage, ibig sabihin, pauwi niya sa garahe. Okay. O kaya meron siyang sign na on-call, ibig sabihin, may tumawag sa kanila. Emergency, gano'n. Pero kung walang ganung sign, obligado po siya, pag may pumara, dapat huminto. Kung sabihin, kakain ho ako. Kahit na po. Kahit na. So, mas maganda kung may baon na lang siya sa loob ng taxi niya, Magnanap lang po ako. Ma'am Loring, ano yun? Do you think that's fair? Patas ho ba yun? Hello. Kasi nag-advertise yung aking cellphone eh. Pero tingin nyo, patas ho ba yun? Yung ganun panuntunan? Ano bang pag-diffuse na aming mga driver, hindi namin yan tolerated, Actually, inaano namin sa kanila na lagi talagang mag-servisyo sa passenger, dahil yan ang katungkulan namin. Kaya namin sa nature na yung driver, hindi natin hindi ko masabi hindi makontrol. We have to control it, At sinasabi namin talaga,
there will be a steeper penalty for them. Apo, pero Ma'am Loring, kaya naman ho talaga may ganitong kampanya dahil talagang ito ho ay nangyayari. So, siyempre, may mga nakakarating ho sa inyong report. Baka may mga member ho kayo na ganyan ho yung nai-involve sa ganitong mga klase ng reklamo. Ano ba yung mga dahilan nila sa inyo kung ba't ho sila namimili at ini-snub yung ibang mga pasahero? Ano yung katwiran ho nila sa inyo? Para malaman ho natin. Okay. Ang isang dahilan nila, kung ang pasahero ay lasing. Lasing. Yan ay isang Lasing, magandang naisip mo, dapat isa kayo lasing. Okay, pwede ho. Hindi. Pag wala sa loob ng taxi. Oh, yeah, pwede daw ho. Sabi ng LTFRB, pwede hong tanggihan ng Pwede lasing. tanggihan Ano pa? pagkalasing. Pwede yan. Pwedeng tanggihan. Yes. Ano pa po? At the same time pa, kung yung ating pasahero medyo suspicious looking. Ay, Ayun, parang yung hindi sinasabi ko nagawa na kanina. maganda. Mahirap-hirap yan. At isa pa, lalo na ngayon mga rainy days, baka mamaya pinapalusong ka sa isang malalim na tubig. Yan ay isa pa dahilan. At meron pa isang dahilan na isang driver, kung yung isang pupuntahan is a dead-end street at pagkatapos marami pang mga hudlong sa loob. So Kaya- yun yung mga dahilan na yun, narinig niya. Yung sabi niya, yung may lasing, pwede Pwede hindi. po yun. Yeah, pwede mong tanggihan yan. Sabi nga ni Sir Mendoza, Oo. na ako ito'y gagarahe. Yan ay isang rin. Kung Valid gagarahe ka reason. na, kung gagarahe ka na. Pero dapat may sign. May sign, nakalagay daw na Garage. So garage na. di, Pero, oo. pero you cannot discriminate, no? Yung sinasabi You ng- cannot discriminate. ng Aba. franchise. Kung Hindi kayo pwede. pupunta sa garahe, kailangan nasa gitna kayo. Huwag kayo tatabi, huwag kayo mag-ignore. Oo. Yan, Ang problema, you Yeah. cannot discriminate. Pero miski na mukhang suspecting... Ay, parang nakakatakot din naman yata yun, sir. Kasi Yes, totoo yes. naman ngayon, yung iba, hindi lang hino-hold up eh. Pinapatay pa yung mga Pinapatay taxi pa, driver. oo. Kawawa din naman yun, sir. Paano ba yun? Paano natin Ang problema, yung i-address sinabi yan? yung Hindi nakasulat kasi yan eh. Mahirap pala. Kasi halimbawa, pinara ako ng 4 na lalaki. Mga mukhang hoodlum naman to. Ayoko isa kay dahil baka ako hold Hindi, up. siguro ganito lang, magpatay mali siya ka na lang. Baga medyo nakita mong, uy, hindi ko siya type. No, kunyari, hindi mo nakita, no, director. Pwede ba yun? Pwede ba iwas tingin? Si director. Basta walang magreklamo. Ay, tanong natin kay Superintendent po tayo. Sir, Superintendent, tingin mo ba oo. may mga natanggap na kayo ng ganung reklamo na ayaw isakay? At sabi nila siguro mas mabilis sa highway patrol natin isumbong. May nahuli na ba kayo? Meron din pong mga ganun, no? Inaprehend ang aming mga tauhan, no? Dahil sa ibang mga tauhan naman namin deputized ng LTO. So, meron kaming ginagamit na yung paniket. Paniket, Para dun sa mga ganun. And pagka may mga ganun na operations o kaya meron mga sinumbong sa amin, nire-report din namin sa LTO. So, kailangan tatawag sa hotline nyo? Yes, meron. Sa hotline. Ano po ibibigay ng mga pasahero tatawag sa inyo doon sa hotline para mapabilis ho yung pag-responde nyo? Yun lang, yung complaint nila, no? So, itatawag nila yon. So, Okay. yung area, yung lugar kung saan yung nangyari. Plate number ng Plate taxi. number, tapos Pangalan yung ng taxi. pangalan ng taxi, ano. So, kuminsan kino-coordinate pa nga namin yun sa LTFRB, no? Dahil nga para- sila yung lead agency pagdating sa Magay. Alright, siguro magandang malaman na rin natin, since maraming sumasakay ng taxi ngayon, ano ba dapat, pagsakay mo ng taxi, ano dapat nakikita mo? Dapat yun na ID ng driver? Dapat nandun, director, ano? Dapat yung ID, Pangalan ng taxi. yung pangalan ng taxi, pangalan ng operator, yung telephone number, dapat nakasulat po yan sa pinto. Sa pinto. Pinto, saka sa loob, di ba? Oh, sa loob ng gilid. Dashboard, pinto. sa dashboard. Dapat nakalagay din sa Sa dashboard. gilid, Yung makikita ng pasahero. Dapat makita ng pasahero. Tapos po, dapat hindi tinted yung salamin. Yung metro nakapatong nasa itaas, bawal pong nasa ibaba. Dapat merong Sa baba, yun, dito sa may ano, pero parang bihira ako, meron ako nakikita yung doon sa gano'n. Ay, iba may batinting ba yan? hindi po, bawal po yun. Kailangan po nasa eye level halos ng May kalabit. pasahero. Oo. Kasi pero ba't meron nakalagay pa doon sa gano'n? Di ba sabi niyo sa ibabaw? Ay doon sa ibabaw ng dashboard o kaya sa medyo upper part nung Ay, dito nung sa ano. harapan po Kaya ng- batinting ng yan, di ba? Hindi mo dashboard. nakakita. Tsaka lahat dapat meron ng resibo, no? Dapat po merong resibo. Pero Pag bihira wala na ng eh. resibo, May penalty po yun. Marami ako nasa sakyan. Wala pa akong resibo eh. Kung pwede po ma'am, ay ireklamo nyo na. Dami ko i-report kay sir. Ireklamo lang lang Dami sa ko amin. Marami kayo re-report. Kasi ikaw, taxi ka ng taxi. Bumili ka na ng sarili mong Ay, kasi kotse. ang hirap mag-park eh, di ba? Ang hirap mag-park, sir. So, yung katoy. Hindi, siguro maganda malaman natin, ano ang penalty sa mga taxi drivers na, tsaka sa mga, yung operators, pagka nahuli sila, lumalabag sa ganitong Oplan Isnabero. Unang-una po yung Upland is na meron, penalty po niyan is 2,000 pesos first offense, 3,000 second, up to 5,000 yung third offense. 5,000. Pero pag nahuli po namin, hindi lang yan ang hahanapin namin sa taxi. Kakasuhan niya pa na iba. Titingnan namin yung compliance sa terms and conditions ng prangkesa. Halimbawa, meron ba siyang papeles? Baka yung plaka, peke.
Baka wala pong prangkesa, walang lisensya yung driver. Marami pong possible violation na pwedeng ipatong sa kanila. Eto, Director, kasi parang isa sa mga nagiging reklamo dyan ng mga kababayan natin, kapag kaya ayaw magreklamo, ang tagal nyo daw umaksyon. Parang halimbawa, nagreklamo, pababalik-balikin pa. Paano, binago nyo na ba ngayon ng sistema? Mas mabilis na? Meron pong kaming prepare na affidavit na pipirmahan na lang po ng complainant. Hindi na siya kailangan bumalik pa. Hindi na pupunta sa Pero inyo. po pag hearing, kailangan yung presensya niya. Ay, ilang beses mo mag-hearing? Siguro po mga isang hearing lang po. Kung nandun yung dalawang complainant, settled na po yun. Kasi simple case lang Yun na, naman. kasi minsan yung... Kaya iba kaya kaya nadadala. napapalampas dahil Wala, hindi ka na mag-a-attend kasi kung may work ka. Diba? Well, at least ngayon maganda-ganda na. Abala sa oras yan eh. Dala nyo na pala yung complaint, affidavit. Pero may mga instances ngayon Colonel, Superintendent Butacan, yung taxi driver mismo merong kasabwat na holdapper. Yes, nangyayari din po yan. No? May mga cases na ganun talaga. No? And kaya nga yung minsan sinasabihan natin, yung mga kababayan natin na mag-ingat pagdating din sa pagpili ng mga sasakyan nila sa taxi. Magkaiba sila. Sabi ni Sir, mamili. Sabi naman ni Sir, bawal mamili. Paano ba yun? Hindi, pasahero naman to. Pasahero. Okay. Kasi paano mo naman pipiliin yung taxi driver na matino? Pag nakita mong, uy, mukhang holdapper. Palampasin mo na, di ba? Si Ma'am Luring, Ma'am Luring. Luring. Yes. Ayan na, so narinig nyo. May mga sinabi ho si Director na... Alam mo ba? Andito na ako sa labas eh. Nasa labas ho ba kayo? Nakasakay kayo sa taxi nyo. Parang hindi pa tayo masyado na... Malinaw na ba, Ma'am Luring? Ma'am Luring, okay ka na? Balikan natin si Ma'am Luring kasi mukhang... Hindi, kasi gusto ko malaman kay Ma'am Luring. Ma'am, naririnig ko kami? Ma'am Luring? Alright. Siyempre, ang pinapatawa ng penalty, operator. So, yung operator, pinapasa po sa driver yung penalty, binabawas yung ba yan sa boundary? Alam mo, yan ang pinakapabigat yan eh. Bakit kami pipinahan, hindi naman kami nagkasala? It is the driver. Tapos yan, ang driver ang talagang pinahan. Kawawa naman kami eh. Pero hindi naman kami nagpukulang. hindi nyo ba binabawas sa boundary ng taxi driver yan? Anong iba, hindi ko naman sa sila hindi ko naman sa sila digitipay po ano man. Kaya lang ang mga driver, puro naman lagi bali George. Ano na nangyayari dyan eh. Oo. Paano? Pagkatapos kami pipinahan, kami magmumulta, kami sinusustindi. Abay, siguro. Napakasakit naman eh. Siguro due diligence sa pagpili ninyo ng driver. Saka dapat talagang nire-remind mo yung mga driver mo na sumunod sa patakaran para hindi magmumulta yung mga operator, di ba, Director? Ano po? Ito po yun. Saka obligasyon din po ng operator na pumili talaga ng driver. maayos na driver. Hindi pwedeng dahilan yan. Ma'am Luring, maraming salamat po. Thank you, Mama. Siya po yung presidente ng Association of Tao. Yun pala naman eh. Merry Christmas. Meron siya sinabi, sir, yung paano sasabihin daw ng driver, saan ba yung lugar niya? Di ba tinatanong? Doon ho ako sa Sapang Palay. Traffic doon. Baha. Pwede ba yun? Hindi po pwede, hindi po pwede. So dalawa lang. Ano lang? Yung lasing, on-call, garage. Tatlo lang ho yan. Malinaw. Para malinaw doon sa mga nanonood sa atin. Yun lang ho ang pwedeng dahilan na tanggihan kayo ng isang taxi driver, di ba? Alright. Alamin nga natin kung ano ang panlasa na masa. Punta natin si Michael Fatin. Maki. Yes, Joel Susan, Colonel Butacan at Director Mendoza. Magandang umaga sa inyo. No? Ito nga, itong Oplan na Isnabero, dapat na sinasabi ng ibang pasahero na dagdagan na rin na Oplan palusot kasi maraming palusot yung mga taxi driver. Pero ito, nagiganti ko tayo. Ito yung kinapanayan natin yung ilang taxi driver at ilang mga pasahero itong sabi nila. Minsan na nangyari ko sa akin, hindi naman islam kung tawagin ko, talagang paihi ako. Paihi. Huwag ng kalikasan. Oo, ihi ako. Sabi ko, sige, kung sasakay, kung pwede ko sa inyo, dadaan muna tayo sa gasoline station. Ay, hindi na. Ikaw na inis na. Oo. Ate, morning. May Oplan na Isnabero doon mga taxi. Nahihirapan ka ba mag-taxi? Always. Always. Yes. I-stab ka. Na-stab ako, tapos they always give me specific price para sa kanilang fare. So meron pa rin ka ngayon? Yes, talamak yan, lalo na this Christmas season. Maraming ganyan na mga taxi. Sa mga lugar? Usually kasi I take naman sukat. Usually traffic sa sukat or sometimes nagpapadagdag sila. Minsan
plus 100 daw sa meter, ganon. So sa mga mall, hindi ka naman nahihirapan pag nag-mall, no? Sa mall, hindi naman gaano kasi medyo controlled siya. So dapat ang binabantay ng LTO, MMDA doon sa mga sakayan. Definitely, kailangan bantayan talaga. O yan, buti naman, sinakay mo si Manong. O, bawal mang stop daw. Hindi po. Hindi kayo istabero. Hanap natin pasahero. Oo, may ano ka na, friendly. Okay. Manong, ikaw, hindi ka nahirapan na. Okay naman, okay, maaga eh. Pinsan pagtanghali, mahirap eh. Thank you, Michael. Yan sa Joel Susan, maganda pag ganyan ng mga taxi driver, mga kasalubisdan, lalo't kung nagmamadali kayo. Sa punto to, mga kasama natin isang security guard na namamasada rin, si Ma'am Cristina Medina. Ayon kay Ma'am Cristina, meron daw mga bagong polisiya ngayon, yung ibang taxi driver na kanya nasasakyan. Ano ba sinabi sa'yo ng taxi driver na sakyan mo? Bali po doon po sa gawing parte ng Don Bosco, Tondo, Manila. Pagpara po namin nung holiday season ng Christmas po. Pagkatapos po ng Christmas, pinara po namin yung taxi. Ang sabi po ng taxi, saan kayo bababa, ma'am? Ang sabi ko po, sa may Quezon City ng PIDEA. Sabi po niya sa akin, sir, 300 po yung singil namin doon by kontrata. Sabi ko, hindi po kasi 180 lang po to 200 pag sumasakay kami ng regular days. Ang sagot sa akin, hindi po talaga kami gumagamit ng metro. So, sabi namin, sige po, sa ibang taxi po kami. Ngayon po, may pumayag na taxi by metro. Ang nangyari naman po sa amin doon, inikot-ikot po kami ng taxi. Hinilo kayo, sumibo. Bali po, lilagpas-lagpas niya kami sa ibang gawin siya dumaan. Tinagkabayad kami 250. Hindi po pumayag doon. Baka naman traffic. Ay, hindi po, wala pong traffic ng 12:30 Ba't di ka nagreklamo, sabi mo na hindi manong dito ang daan, diretso lang. Opo, bali, sinabi po ng kapatid ko, sabi daw po niya, shortcut. And then po, opo, nung nakarating na po kami sa bahay, pagbunot po ng pera ng kapatid ko, yung bunso naming lalaki, na pagbaba po namin, okay na nakabayad na kami 250. Nung pagkapa niya po ng cellphone niya, nawala na po. Nandun po sa taxi. Hindi na nabalik. Hindi po binalik. Yung ganito nga, nirereklamo niyo ba o tinatawag niyo sa LTFRB? Bali, sir, yung in-inform namin yun, wala naman pong reply yung LTFRB kasi hating gabi. Ang pagkakalam po kasi 8 to 5 lang daw pwede mag-text doon na ma-complain. Sumagot ba sa inyo ever? Wala po. Tago mo pa ba yun kasi nandiyan sa si director nasa studio? Bali, sir, hindi na po namin inano. Basta yun, napag-report na po namin yun. Tapos po, inintay po namin yung report niya o reply ng LTFRB. Wala naman po nangyari. Sige, off the air, tapos sabihin natin kay director kung ano, para makipag-coordinate ka. Joel Susan, isa naman, bukod sa mga taxi driver na ganyan, meron naman mga taxi driver doon na kakaiba naman o mabuting ang kanilang kalooban. Si Ma'am Ana Magallanes. Hi, Ma'am. Good morning. Good morning po. Ano naman ang experience mo sa isang taxi driver na to? Ito naman yung yung taxi driver na hindi na humihingi pa ng kapalit. So, nangyari nun from Robinsons going to Taguig. Ang ginawa lang, tumulong pa siya magbuhat sa akin ng mga groceries. And then, way south superhighway. Ano naman daw type ka, sabi ni Joel? Hindi. Oldie na siya. Tapos, kung siguro age 50, 55 Hindi na sa bracket. Tapos, so, along the travel na, nagkukwento-kwento na siya. Tapos, south superhighway na, super traffic pa. Pagdating namin dun sa residence namin, Taguig, kung ano lang yun nandun sa metro, yun lang yung siningil niya. So, ikaw naman, as pasahero, passenger na ganun mabait yung ginawa niya, hindi na humingi na. Ikaw naman yung may nahihiya sa sarili mo na hindi magdagdag. Napakasarap ang ganang Pilipino talaga, so San Joel. Pag nagkukusa, yan ang mga magagandang. Ano pangalan? Ano mo yung pangalan ng taxi driver? MG actually yung... MG, ano pangalan ng taxi driver? Yung taxi driver, hindi ko nakuha. Hindi mo na nakuha yung pangalan. Manawagan ka sa taxi driver. Sino ka man? Kailan mo nangyari yan? Last September. September. Medyo matagal-tagal na rin. Matagal na. Pero hindi ka type ni ate. Napakabuti mong taxi driver. Pero gusto ko pa rin magpasalamat kung sino man yung taxi driver na yun. Mabuti sana ganun lahat ng taxi driver na makakasakay ninyo. Ayan. Yan ang ating lesson for the day. Huwag humingi, magkukusa ang tao kung ikaw ay may angking kabaitan sa iyong kalooban. Walang batingting. Balik sa inyo dyan. Si Joel, tatawa doon sa batingting eh. Ako ganun. Pagka hindi ka humingi, hindi mo ako kinukumpel, bibigyan ka ng tip. Hindi, sa kapag maganda serbisyo sa'yo, di ba? Makikipagkwentuhan ka pa, dadaing yung taxi driver. Alam nyo nga po, laki nga ho ng aming boundary eh. Hirap na nga akong bumiyahe talaga. Hindi, pero kung maganda naman ang serbisyo, kukusain mo naman talaga yun, di ba? Nauunawaan mo naman yung kanilang kalagayan, di ba? Okay, siguro si Director po,
Ano ba mensahe natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo doon sa mga commuter na talagang, ayan, narinig yun. Saka yung text hotline, bigay niyo, Direktor, para ano? O kaya yung hotline numbers ninyo. Unang-una po, sa mga nabibiktima ng isnaberong taxi driver, huwag pong mag-atubiling magreklamo po. Sa mga malls, meron po kaming iniwan ng mga affidavit na pipirmahan na lang ng nabiktima. At yun po ay magiging base ng pag-prosecute namin doon sa mga concerned operators at drivers. Text hotline. Yung hotline numbers natin na pwedeng tawagan. Pwede pong tumawag direkta sa opisina po namin, 0920-947-0237. Pero kanina pahabol ko lang, yung sinasabi na gabi wala daw matatawagan. Meron ba matatawagan pag gabi din? Pagkagabi po, wala pa kaming tao dun sa hotline. Pero they can leave text messages. Doon sa ano? Opo. Babalikan niya naman. Opo. Kasi gaya nung security guard Natutulog din yung kanina, cellphone. sabi nung security guard, di ba, hindi na sila nabalikan. Siguro mas maganda na babalikan para hindi sila nadadala. Si Superintendent Butacan, sir? Yes, ito yung isa sa mga violations na pinagtutunan ng pansin, hindi lang ng Highway Patrol Group, kundi yung ibang police pa, no? Ibang police units at yung LTO at saka yung LTFRB. So, mag-ingat lang yung mga pasahero natin at yung mga drivers din ng taxi, huwag tayong mamili ng mga isasakay natin. Alright. Okay, very well said. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat kay Director Frank Mendoza at Police Superintendent Butacan sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.